Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Good morning! Amen. Kumusta po tayo? Batiin po natin yung mga katabi natin at kumustahin po natin sila kasi po galing tayo sa hindi magandang panahon. Pero salamat po sa Diyos, ngayon po ay medyo umaayos na po ang panahon. Amen. Ayan. So, salamat din sa Diyos. Kanina kasi umulan ng malakas, sabi ko, wala mo ng children. Kaya lang, gumanda na uli. Tapos dumating po yung mga bata, no, na ministeran po natin during feeding ministry, just like what we had yesterday. Kaya, siyempre hindi naman natin sila pauuwiin. I-cater po at aalagaan pa rin po natin ang mga bata. The reason why we are doing the feeding ministry, hindi po yung nagpapakain lang tayo. Tama po? Gusto ko maunawaan natin to. Yung feeding ministry natin, hindi lang po tayo basta nagpapakain. Gusto natin maturuan ng mga bata. Gusto natin ang habang mga bata pa sila, as early as now, ay makilala na nila ang Diyos sa simpleng paraan. At lumaki sila. Yun naman yung panalangin natin, no? Lumaki po sila na may takot sa Diyos. Kasi alam naman na po natin, yung society natin ngayon, dahil po mga bata ay, sabi nga, pababa ng edad yung nagiging nakakakomit ng crime. Napapansin nyo? Kaya, syempre, gusto natin na maalagaan at maturuan po ang ating mga anak. Ayan, pero parang pag-i-iyan nyo, bumi-bumi kayo, di ba apatan yan? Pag ganyan yung ayos na upuan nyo, pag-i-ayos nyo na nga po, medyo yan, para may pwesto dun sa likod, kasya naman ang apatan yan, no? Para meron pa rin space dun sa likod. Yung dati po natin, kung paano nilang ginatnan, ganyan lang po. No? Maraming salamat. Ayan, kasya, di ba? Ayan. Kasi pagka masyado nang may sa likod, hindi na po makakadaan. Saka maraming lugar sa harap. Pwede naman po kayo sa harap. Marami pong bakanting upuan. Ayan. Amen. So ngayon po ay, sayang wala si Bebe. Si Bebe po ay magbe-birthday sa August 5. Tama po ba ako? No? Pero pag-pray pa rin natin siya. At sa araw na to, nais natin i-welcome si Nanay Carmelita. Asa natin? Hi! Hello! Nanay Carmelita, welcome po sa Sambahayan Cristiano Ministries. Nasa Born Again Church po kayo. At saka si Kuya. Si Kuya. Ano pangalan ni Kuya? Renz? Renz. Kuya Renz! Welcome po. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga bago. Si Nanay Carmelita po, may apo siya. Kahapon kasama na siya dito. Dahil yung mga apo niya nandito. At ngayon, sabi nga namin, bukas po, hindi naman pambata. Pero hindi pambata, sama din kayo. Kaya, nandyan ngayon si Nanay. Hopefully, at dalangin natin, magpatuloy po si Nanay Carmelita. And friends, taga saan kami? Malayo? Ha? Paano napagpat sa Cavite? Okay. Medyo malayo si Renz. Welcome, Renz. No? Dalangin ko magpatuloy ka. Kung halimbawa umuwi ka ng Nueva Ecija, maraming Born Again Church doon. Maghanap ka, manalangin ka. Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin na. Amen! Hallelujah! Lord, maraming salamat sa umaga na to. Napakabuti mo, Panginoon. Dahil sa kabila ng mga naranasan ng bansang Pilipinas, na nabaha karamihan sa aming mga kababayan, thank you God dahil marami sa amin hindi naman. May mga nabaha pero hindi naman naging delikado yung kalalagayan at sitwasyon. Ganun ka pa rin kabuti, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagliligtas mo at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, maging sa aming mga pamilya, Panginoon. Dahil patuloy na maitaas ka namin. Nawa, simula pa kanina nagsimula kami hanggang sa matapos ang gawain na to. Yung lagi namin dalangin, maluwalhati ka namin, mabigyan ka namin ng kaluguran. Because this is not our day, this is your day, Panginoon. The reason why we are here again and again, it is because we are worshiping you and we want to give you pleasure. Ikaw yung gusto namin pasayahin. At hindi yung kabaliktaran na kami yung naghahanap ng kasiyahan.
kapag tuwing kami pupunta ng simbahan, hindi po, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, Lord God, nawa, nabibigyan ka namin ng kaluguran, napapasaya ka namin, Panginoon, nabibigyan ka namin ng kaluwalhatian sa aming mga buhay, at sa pamamagitan ng pagpupuri namin sa iyo, hindi lang sa awit, kundi pang sa buhay namin araw-araw, maging sa pakikinig na yung salita. We pray for Bebe, at dalangin namin, Lord, na okay lang siya, nawa nasa mabuti siyang kalagayan, pagamat 2 weeks na po siya hindi nakaka-attend. Lord, sa kanyang kaarawan, August 5, napakasimple lang po ni Bebe, Lord God. Ang lagi namin dalangin sa kanya, ingatan mo si Bebe, kasi babae pa rin po siya, Panginoon. Saan man siya tumungo, dumako, Lord, always cover her with your most precious blood, Panginoon. At ilayo mo siya sa mga tao na hindi tama yung pag-iisip para gawan siya ng hindi rin tama, O God. At dalangin namin, mapasaya siya, Lord God, maging masaya siya on her day, on August 5. Ganun din, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito, alam mo yung laman ng puso namin, alam mo yung laman ng isip namin, alam mo yung mga motibo namin. Dalangin ko, ang lahat ng motibo namin, bakit kami naririto, ay para sambahin ka, O Diyos. Ang mga motibo namin, bakit kami naririto, ay para luwalhatiin ka, Panginoon. Ang mga dahilan kung bakit kami naririto, ay para kilalanin ka pa ng lubos-lubos, Panginoong Diyos. Sa kabila ng marami kaming pinagdadaanan, sa kabila ng marami kaming kabigatan, sa kabila ng mga problemang kinakaharap namin, Panginoon, ang dalangin pa rin namin, O Diyos, ay masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, dahil yan po ang ninanais mo. At yan ang hinahanap mo, ang mga sumasamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you, God. We welcome the presence of the Holy Spirit in our midst right now. Dalangin namin ang banal na Espiritu, patuloy na mangusap ka sa bawat isa. Magpahayag ka, continue to touch the heart and the mind. Lahat ng mga naririto, maging yung mga kapitbahayan namin, sa kaliwa, sa kanan, sa likuran, sa harapan, kung saan man na nakakaabot ang tunog na ito, O Diyos, na nauunawaan nila. We are praying for your miracle, Lord God. Nabutin mo yung mga taong hindi pa kumikilala sa iyo, hindi pa sumasamba sa iyo, yung mga nagmamatigas pa, Panginoon. Abutin mo po sila, O Diyos, at palambutin mo ang kanilang mga puso, na sa gayon, O God, sila mismo lumapit, sila mismo tumanggap, sila mismo ay sumamba sa iyo, O God. Salamat po ng maraming, Panginoon. Luwalhatiin ka kung aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Kagabi po, gusto ko lang bago ako magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa Diyos. Dahil kagabi po, tayo po ay naanyayahan. Via Zoom lang naman to, pero I just want to say to you na umaabot po tayo sa ibang bansa. Dahil po yung inatinan ko kagabi, that is an international rally, iba-ibang bansa po yung mga nandun. Kung napansin nyo yung larawan na sinend ko po sa ating GC, and I testify, ako po ay nagbigay ng patotoo, hindi po sa sarili ko, kung hindi sa iglesia, sa SCM. Amen. And glory to God, kasi talagang, alam mo yon, hindi mo, ewan ko ba, hindi ko sukat akalain na yung, kung ano man yung nagaganap sa iglesia natin, ay ipapatotoo natin sa mga iba-ibang bansa. No? Kaya, napakabuti po ng Panginoon. At isa pang maganda po doon, kasi bawat bansa na nagpe-present, pinapanalangin po nila. Lahat ng nandun ay nananalangin. Yun yung maganda po doon. Amen! So yung nananalangin sa atin, hindi lang pang Pilipinas, pang international. Amen! Hallelujah! Yung po, ganun po mabuti ang Panginoon natin. Hindi ko inaano yung, kung hindi, yung SCM na maliit lang. No? Yes, yung ito, sabi natin, maliit lang na iglesia. No? Pero ngayon po ay doon tayo napapakinggan ng mga taga-ibang lugar din. Ibang nayon yung ating pong iglesia. At kung anong nagaganap dito, and I also share our prayer request. No? Kaya, salamat sa God. Naniniwala tayo na yung mga bansa doon na nakikinig din, karamihan po doon, no, ay mga leaders and pastors.
ay talaga pong nananalangin din sila para hindi lang po sa atin, lahat po ng mga bansa na kaisa po sa rally na yun. Amen. Kaya sa Diyos po ang ating papuri. Sa pagpapatuloy po ng ating series of teaching about the 5 solas in one gospel, ito po yung pinag-aaralan natin. Tayo po ay nasa pangatlo na. We're done with sola scriptura. Again, pag sinabi po natin sola scriptura, ano po yun? Scripture alone. And then, tapos na po tayo sa solus Christus. Ano po yung solus Christus? Christ alone. Ngayon naman po, pupunta tayo sa sola gratia. Ayan. Sola gratia, ang ibig sabihin sa Ingles ay grace alone, sa Tagalog, sa biyaya lamang. Ayan, sa biyaya ng Diyos. Madalas po natin sinasabi sa biyaya ng Diyos. Tama? Bukang bibig natin, lalo na tayo kung mga mananampalataya, bukang bibig po natin. Salamat sa biyaya ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos. What is our understanding about the grace? Usually, ang understanding natin sa grace, parang kapatid niya, ay yung biyaya na pagpapala. Tama? Kaya sinasabi natin, salamat sa Diyos. Dahil sa kanyang biyaya, ganito. Now, what is grace? Ano po ba talaga yung biyaya? Ito po ay, yung sasabihin kong kahulugan sa inyo ay kinuha ko kay Mr. Google. No, pero just the same, siya rin po yung sinasabi sa Biblia. Now, what is grace? Tingnan po natin ang kahulugan. The free and unmerited favor of God as manifested in the salvation of sinners and bestowal of blessings. Again, babasahin ko. Ano ang grace? Ano ang biyaya? Free, libre. Amen? The free and unmerited favor of God as manifested in the salvation of sinners and bestowal of blessings. Ito po yung ibig sabihin ng biyaya. Ito po ay walang bayad. Ito po ay libre. At ang tinatawag po natin unmerited favor na galing sa Diyos or unmerited grace. Ang ibig sabihin naman ng unmerited grace, it's God's favor and love being freely given to individuals regardless of their worthiness or deservingness. Amen? Ulitin ko. Yung unmerited grace, it is God's favor and love being freely given kanino? To individuals regardless of their worthiness and deservingness. Na ipagkakaloob ito sa mga tao, no? Regardless kung karapat-dapat ka ba, so hindi ka karapat-dapat, kung tama ka ba o hindi ka tama, kung deserve mo ba o hindi mo deserve. That's why it was called unmerited grace or the grace, the unmerited favor freely given by our God. Yun po yung ibig sabihin ng grace. Kumbaga, sa maikling pananalita, hindi naman natin deserve, pero meron tayo binigay ng Diyos. Amen po ba? We do not deserve the grace of God, but God gave it to us, and God is continually giving us the grace every day in our lives. Amen? Araw-araw nararanasan po natin ang biyaya po ng ating Diyos. Sabi nga po ni isa pong sikat na theologian at magaling na theologian, gusto ko pang basahin sa inyo. Yung sinabi ni James Montgomery Boyce, ang mga salitang sola gratia ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay walang maaaring angkinin sa Diyos. Ibig sabihin, walang obligasyon ng Diyos sa atin, maliban na lang ang mga tarungang parusa sa marami at tahasang mga kasalanan po natin. Amen. Ano po yung sinabi ni James Montgomery Boyce? Katulad ng pinaliwanag natin sa kahulugan ng grace or biyaya, the unmerited favor, unmerited grace coming from our God. Walang obligasyon ng Diyos sa atin. Amen? Kasi tayo kung makapag-demand, Lord, kailangan ko nito. Di mo ba? Paano tayo nananalangin? Lalo na pag kailangan
Hindi ba pinipilipit natin ng Diyos? Hindi ba kulang na lang? Panginoon, ba't di mo pa ibigay? Kailangan ko na ito ngayon. Pero sa totoo lang, walang obligasyon ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya nga siya grace eh. Kaya nga siya biyaya eh. Ibibigay niya kapag gusto niya. Amen? May nabasa na po bang kayong ganyan kamukha sa Bible? Sabi sa Romans, I don't think kung Romans na po yun, pero sabi doon sa Roma, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Nabasa niyo na yun? So, ano ibig sabihin nun? So, kung gusto ng Diyos na maawa sa'yo, maawa siya. Pero kung ayaw ng Diyos na maawa sa'yo, may question ka ba doon? May reklamo po ba tayo doon? Kung ayaw ng Diyos na maawa sa'yo. Tama po ba? So, this is the meaning of sola gracia, mga kapatid. Now, nagsisink in ba sa inyo kaano tayo ka-bless? Gaano tayo kapalad? Because of this grace of God really given to us, na dapat ang dami na natin natanggap na hindi maganda, but because of His grace, na hindi natin nararanasan. Maaaring sabihin ng iba, ang hindi nararanasan, hirap na nga ako. Kapatid, wala pa sa kalingingan kung ano man yung paghihirap na dinadaanan natin ngayon. Wala pa doon sa talagang sinasabi natin, nahihirapan ka dahil lingkod ka ng Diyos. Ang pinaghihirapan natin ngayon, bakit tayo nahihirapan ngayon? Yung sitwasyon natin sa buhay. Hindi tayo nahihirapan dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Tama po ba? Wala pa tayo doon sa punto na katulad ng mga alagad ni Kristo, bakit sila nahihirapan? Bakit sila sinasaktan hanggang sa sila ay patayin? It is because they are serving the Lord. Wala pa tayo doon sa level na yon at malayo pa po tayo sa level ng ganon. Kung ano man yung paghihirap na pinagdadaanan natin ngayon, that is our personal situation. Amen. Now, naranasan mo na ba talaga yung sola gracia sa buhay na? Sige po, hayaan yung mag-sink in, hayaan yung ma-realize natin to, hayaan mo pumasok sa kaloob-looban po natin. Romans 9. Thank you, Tess. Hayaan mo pumasok sa kaloob-looban ng puso't kaisipan mo. Naranasan mo na ba, kapatid, yung tunay na biyaya, o itong pinag-aaralan natin, biyaya ng Diyos. Amen? At sa palagay ko, ang sagot ay oo. Tama po ba? Lahat po tayo ay naranasan na natin ang biyaya ng Diyos. Gusto kong basahin yung sinasabi ko sa inyo kanina. Thank you, Tess. Romans 9:14. Yung sabi niya, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. May mga bago tayo, ayaw kong sabihin nila, ay nag-invento lang yung pastora nyo. Hindi niya naman alam kung nasan. May alam po akong mga verses na hindi ko kabisado yung kanilang book. Kaya ito po, basahin natin, Roma. Nasaan yung testament po ito? Romans chapter 9, verse 14. Yung mga walang Bible, pahiramin sila ng Bible para mabasa po nila yung ating pong mga verse na pag-aaralan ngayon. Kasi gusto natin, mababasa, makikita po nila na ang lahat ng pinag-aaralan po natin dito ay nakasulat sa Biblia. Romans 9:14. Are we 9:14? Ano po? 18? 18. Sige, punta po tayo sa 18. Konti lang naman. Babalang tayo ng konti. Romans 9:18. So you see, I'm reading NLT version. So you see, God chooses to show mercy to some, and He chooses to harden the hearts of others, so they refuse to listen. Sino may Tagalog? Pakibasa ng malakas, Nanay Salim, pakibasa ng malakas. Kaya nga pinaawang tayo ng Diyos, ibig niyang kaawaan, at pinamitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Naku po! Nakita natin to? Maaari yung mga bago magtatanong, bakit pag matigas ang ulo, gusto pang matigasin ang ulo ng Diyos? Meron ganyan. Kilala nyo? Si Paraon. Medyo hahaba tayo, no? Handa ba kayo? Nangalauna tayo. Si Paraon po. Kilala nyo si Paraon? Yung time na alipin niya pa ang mga Israelita.
ngayon, talagang pinatitigas ng Diyos ang puso ng Paraon para hindi niya palayain ang mga Israelita. Ngayon ang tanong, bakit? Ba't niya pinatitigas yung puso at ulo ng Paraon? Ang sagot, nandun din naman, hindi po ito galing sa akin. Nasa Biblia lang naman. Sino nakabasa na nun? Nung kwento na yun. Nabasa niyo na po ba yun? Yung patungkol sa mga Israelita? Ang sagot, para ipakilala ng Diyos kung sino siya, Diyos. Na kahit gaano katigas, itong tao na to, walang imposible sa Diyos. Amen? Kasi minsan meron tayong mga sinasabi, naku, malabo magbago isip niya. Hitler yan. Kilala niyo si Hitler. Maraming pinatay na Hudyo. Malabo magbago itong tao na to. Minsan may mga salita tayong ganyan. Naku, ito alam ko, posibleng magbago to. Napakatigas ng ulo. Eh, di naman ikaw magbabago eh. Ang Diyos. Pero sabi ng Diyos, maawa siya sa gusto niyang kaawaan. Papatigasin niya yung puso at ulo ng gusto niya patigasin ang ulo. Ngayon, mako-question ba natin siya? Hindi. And who are we? Sino tayo para questionin siya? Amen po. Dapat alam natin yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Baka mamaya hindi natin kayanin pag kinwestiyon natin ang Diyos. Noong unang panahon, ang mga tao bigla na lang kinakain ng lupa. Meron sa New Testament si Haring Herodes ba yun? Nagyabang siya. Tama ba ako mga kapatid? Si Haring Herodes nagyabang. Ano nangyari sa kanya? Inangkin niya yung kalwalhatian ng Diyos. On the spot! Ano nangyari kay Haring Herodes? Namatay. Inangkin niya yung kalwalhatian ng Diyos eh. Nagyabang siya eh. Kaya palagi kong putong sinasabi paulit-ulit. Kung dumating yung panahon, gumaling ka kapatid. Gumaling ka sa pagmiministeryo. Gumaling ka sa paglilingkod. Gumaling ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano bang yung gift na ipinagkaloob na sa iyo ng Diyos? Tapos gumaling ka. When I say gumaling ka, as in gumaling ka. Amen? Huwag na huwag mo aangkinin ang karangalan at kalwalhatian na dapat binibigay natin sa Kanya. Bakit? Sa biyaya ng Diyos, kaya ka gumaling. Amen. No? Sabi po dito, ang sola grasya, ang tao, ito po talaga, tingnan niyo po tayo ha, kilalanin natin yung ating mga sarili talaga. Ang tao ay nakalubog saan? Sa kasalanan. Wala siyang lakas sa sarili niya para makaahon sa kanyang malungkot at miserableng kalagayan. Kung pababayaan siya sa sarili niya, tuluyan siya mapapahamak at mamamatay ng walang hanggang kamatayan. Walang obligasyong anuman ang Diyos sa sinuman. Pero sa kabila noon, naawa siya sa mga makasalanan tulad natin. Amen. Taas kamay, kaya niya iligtas sarili niya. When I say salvation, yung kaya mong maligtas ang sarili mo sa tiyak na parusa ng Diyos, at ikaw ay makakasama, makakapiling niya sa kanyang kaharian pagdating ng araw. Kaya ba natin? Sa isang araw nga lagi ko po itong binabanggit. Sino sa atin dito na sa loob ng isang araw hindi nagkakasama? Taas kamay. Wala. Wala. Baka nga ngayon sa pag-iisip ko, nagkakasala ka eh. Tama? Amen. Who knows? Yes, who knows? Sa pag-iisip natin, nagkakasala na po tayo. Tandaan natin, ang kasalanan na hindi lang yung nakikita. Hindi man makita yan ng ating mga tao, ng mga mata natin, pero we have an audience of one, and that is our God. Kaya tiyamin natin, kahit yung pag-iisip natin, nasa Diyos ngayon. Para somehow, hindi po tayo nalulubog sa kasalanan. Sa katunayan, wala tayong kakayanan.
nailigtas ang ating mga sarili. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan nyo. Tingnan nyo. Kayo talaga. Tingnan nyo. Ah, yan. Gaano kaganda at kagwapo yung mga katabi nyo? Ah, sobra daw. May narinig ba ako sobra? Gaano kaganda at kagwapo yung mga katabi nyo? Sobra. Sabi ni, sino yun? Nagsabi sobra. Wow. Dahil gaano pa kaganda yan? Kagwapo yan. Di ka maliligtas yan. Amen. Kaya huwag mo siyang titignan when it comes to salvation. Huwag mo siyang gagawing standard when it comes to living a Christian life. Look at the standard of God. Yun ang pagsumakitan ko ng bawat isa, yung standard ng Diyos. Kasi yung mga standard natin, pumapalya yan. Amen? Right? Ako, hindi ko kayo maliligtas. But then again, tingnan mo ulit yung katabi mo. Sige, tingnan nyo. Kayo talaga, titingin lang naman eh. Tingin lang ha. Yan. Tingin ng masaya. Yan mga katabi ka na yan, pwedeng gamitin ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Amen! Sabihin mo sa Kanya, thank you. Kasi gagamitin ka ng Diyos para sa akin. Totoo po yan. Hindi man natin sila maililigtas, pero tayo po ay pwedeng instrumento ng Diyos para yung mga tao sa paligid natin ay kumilala at makaranas din po ng kaligtasan. Dahil ang Diyos, balikan po natin yung sola gracia. Ang Diyos po natin, self-sustaining, self-existent, in need of nothing. Wala siyang kailangan. Masasabi mo ba na, kailangan ako ng Diyos pag walang kumanta dyan. Kaya kailangan ako ng Diyos kasi pag walang kumanta dyan, wala nang kakanta. Tigil ang iglesia. Walang pagsamba. Sino may sabi sa'yo? Pag nawala si Pastora Jenny, walang pastor. Sarado na ang SCN. Sino may sabi sa inyo? Lahat po tayo irreplaceable. Lahat po tayo kayang palitan ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki. God, ako yung pastor doon. Hindi pwedeng alisin mo ako. Kailangan mo ako doon. God, ako yung laging kumakanta doon. Hindi mo ako pwedeng alisin. Hindi. May sariling kaparaanan ang Diyos para palitan ang bawat isa sa atin. Matutuloy at matutuloy ang pagsamba. It is because of God, not because of us. Kaya nga wala din talaga tayong ipagmamalaki. Self-sustaining ang Diyos natin. Self-existent siya. Bago pa tayo lahat na nalikha ng Panginoon, siya ay Diyos na. Amen? Bago pa ang lahat ng bagay sa mundo na to, siya po ay Diyos na. Amen. Wala nga siyang kailangan eh. So kung ano yung meron tayo, kanino yung galing? Sa Diyos. Sino may 500 pesos? Ayaw nila magtaas ng kamay. Sige, liitan natin 100. Ayaw na kasi magtaas pag 500 eh. Alam nila, baka may mamutan. Joke lang. Kung ano man yung meron kayo ngayon, kanino galing yan? Ano man ang meron ako ngayon, kanino galing? Sa Lord. Maaari sabihin ng ibang pilosopo, aba, pinagtrabahuan ko to. Di ba? Pwede natin sabihin yan. Aba, hindi. Meron ako 1,000 kasi nagtrabaho ako. Tama. Pinagtrabahuan mo yan. Kanino galing ang lakas mo? Kanino galing ang buhay? Pag kinuha ng Diyos ang lakas mo, makakapagtrabaho ka? Pag kinuha ng Diyos ang buhay mo, makakatayo ka pa? Wala ka namang alam eh. Wala na tayong malalaman. Kaya sabi sa 1 Corinthians 4:7, hindi pa po ito yung ating main verse. Kaya sabi ko sa inyo, maganda kayo. Unang Corinto 4:7. Gusto ko lang ipakita sa inyo. 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Nakita na po natin? 1
1 Corinthians chapter 4, verse 7, For what gives you the right to make such a judgment? What do you have that God hasn't given you? Anong meron ka na hindi binigay ng Diyos? And if everything you have is from God, why boast as though it were not a gift? Pakibasa sa Tagalog, TRC, malakas. 7. Ano ang kahitanin niyo, iba? Hindi ba lahat mula sa inyo sa loob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang na waring maging sa loob sa inyo? Amen. Nakita po natin to. Wala tayong magyayabang. Kaya kung ano meron ka, hindi po natin yung dapat pinagyayabang. Instead, give gratitude to the Lord. Sabi ko, anong meron ka ngayon? And if everything you have is from God, at kung ang lahat ng meron ka ay galing sa Diyos, why boast as though it were not a gift? Bakit po natin pinagyayabang? So, ano ibig sabihin po? Kahit ano meron tayo, material things, whatever, financial things, kung napakayaman mo, praise God, mayaman ka. Again, huwag yung pagmamasama yung sinasabi natin. Hindi masamang umunlad sa buhay. Pero, ano sinasabi nito? Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Now, let's go to our main verse. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Ito po yung ating main verse about sola gratia. Efeso 2, 8 Ito po, memorize na ng karamihan to. Amen? At dapat po talaga memorize na natin to, mga Kristiyano. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Nakita na po natin? Sabi po dito, God saved you by His grace. Sa ibang version, for by grace you have been saved. Itong binabasa ko po ay New Living Translation. God saved you by His grace when you believe. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Maliwanag? No? Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do good things He planned for us long ago. Sino yung may Tagalog? Tagalog. Pakibasa ng malakas. Maria, nabasa ng malakas. Efeso 2, 8 Gs. Dahil sa pagkatang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng Panginoon galing kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay pinag ng Diyos, mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong nagawa kahit walang dapat ng pagmalaki sa inyo. Tayo kanyang nilala ang naligtas sa pamamagitan ng Kristo. Bukol natin ang ating buhay sa katawan ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin ng pagmamahal. Amen. Maliwanag po yung pinasa natin. Amen. Lord, bless this word in Jesus' name. Sinasabi po rito, dahil sa Tagalog, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. O, sino yung mga naligtas na? Lahat ng mga naniwala. When I say naniwala, hindi lang yung naniwala ka kay Jesus Christ, but yung naniwala, yung belief sa Bible, it's deeper. Nananampalataya ka sa Diyos. Amen? God saved you by His grace when you believe. Maliwanag po yan. Hindi lahat ng tao ligtas na. Uulitin natin. Hindi lahat ng tao ligtas na. Unless they will believe to the Lord Jesus Christ, and that's the time that the person will receive His salvation coming from our Lord Jesus Christ. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Lahat tayo gusto ng regalo. Tama? Pero bakit itong regalo ng Diyos na ito ayaw ng mga tao? Tingnan mo, imbitahan mo papunta sa simbahan. Imbitahan mo umatin. Ayaw nila. But there is a gift. Merong regalo ang Diyos na binibigay niya sa bawat mananampalataya sa Kanya. Ay, gusto ng tao regalo. Pero itong regalo ng Diyos,
yan? Kapag hindi pa, tanggapin mo na. Kasi ang lahat ng bagay may katapusan. Yun po yung totoo dyan. At hindi na po bago sa ating itong mga sinasabi natin na to, that there is an end of everything. Sabi ng Bible, lahat mapaparang. Anong matitira? Salita ng Diyos. Kaya habang may panahon, habang may pagkakataon, habang nakakarinig ka ng salita ng Diyos, why not believe and accept the gift? Tanggapin po ng mga tao itong regalo ng Diyos. Wala namang bayad, libre naman, diba? Regalo nga eh. Pero karamihan sa mga tao ayaw ng regalo. Ano gustong regalo ng tao? Yung material. Tapos, pinakagustong regalo ng tao, yung pera. Diba? Tingnan mo. Sabi mo, bigyan kita 500, attend ka. Tingnan mo, attend niya. Baka ako, bigyan mo ako 500, Pero hindi na, kailangan ba yun? Hindi kailangan yun. Paano kung wala nang maibigay sa'yo 500? Hindi ka na-attend. Tama? Again, ligitan na lang natin. Malaki yung 500. 100 na lang ulit. Bigyan kita 100, attend ka. Ano lang naman yun? 9 to 11. Tapos na, pwede ka na umuwi. Attend ka lang. Hindi naman na kailangan gawin natin yung ganong bagay. Amen po. Although we are giving blessing to others, pero hindi yun yung motibo natin, no? Ang motibo natin when we are giving blessings to others, for them to know Jesus Christ, for them to believe Jesus Christ, for them to accept Jesus Christ, for them to be saved. Why? Because we love them. Do you love your family? Of course. Ngayon, na-share nyo na ba yung pamilya nyo? Of course na. Maaaring hindi pa lahat. Kapatid, kailan natin gagawin? Amen. So sabi nito, ng main verse natin, Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, it is a gift from God. No? Hindi natin pwedeng i-credit sa sarili natin. Ako nagdala kay Ate Glenda. Ako kasi nagyakag dyan. Ako kasi nag-follow up dyan. Praise God, ginagawa natin yon. Pero, kahit anong gawin natin, kung hindi kumilos ng Diyos sa buhay ng isang tao, wala pa rin yun. Kaya nga hanggang ngayon, nahihirapan tayo sa evangelism natin. Tama po ba? Nag-evangelize tayo, marami tayong nababahagi na ng salita ng Diyos, pero iilan, wala nga kahit isang pumapasok dito para sumamba sa Diyos. But the good thing is, we share the word. Kasi yan naman ang sinabi ng Diyos sa atin. Mateo 28, hindi na po natin pupuntahan. Our Great Commission, Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Go and make disciples. Natapos doon? Hindi. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. That's why in born again, meron tayong baptism. Amen? Natapos doon? Hindi. And teach them. Diba? Hindi pa tapos. Huwag natin puputulin. And teach them to obey everything I have commanded you. Natapos doon? Hindi pa. And lo, I am with you until the very end of the age. Sasamahan po tayo ng Diyos. Kaya kung nare-reject man tayo, hindi nila tayo pinapansin. As long as we give the word to them, we share Jesus Christ to the people, okay na. Kung hindi nila tayo tanggapin, hindi sila makinig. Patuloy natin silang ipanalangin. Amen. No? Na sila man din makaranas po ng biyaya ng Diyos. Amen. So dito po sa pinag-aaralan natin na sola gratia. Siguro po ngayon madami na kayong naiisip. Gaano tayo ka-bless? Dahil sa biyaya ng Diyos na to, no? Marami po tayong dapat pagpasalamat sa Diyos, ang isang mananampalataya. Tingnan mo,
Pagkapaldo yung bulsa mo, yung praise mo, talaga naman, di ba? Hindi ka mapigilan. No, pagpaldo. Pero pag wala ng konti ng laman ng bulsa mo, tingnan mo, yung kamay mo ba, ay tataas mo pang mabuti? Hindi na, kasi wala nang... Pero hindi po yun yung sukatan. Hindi rin po yun yung basihan po natin sa pagpupuri natin sa Diyos. Pero po ituturo sa atin sa Efeso 1 na kung saan, ano yung pagpapala na gusto ni Pablo na talagang maintindihan natin, maunawaan natin yung sola gratia. Grace alone. No? Yung po yung tinatawag nating spiritual blessing. Ayan. Spiritual blessing po. So, noong panahon nila Pablo, kapag po sila ay nakakaranas ng spiritual blessing, talaga po si Pablo, nakapagbibigay siya ng mataas na pagpupuri sa Diyos. No? Hindi po material blessings, spiritual blessings, o yung tinatawag nating beraka. Masayang pagkilala sa Diyos bilang bukal ng lahat ng mga pagpapala. No? So tayo mga mananampalataya, napakarami po nating dahilan para magpasalamat sa Diyos. Amen? Dahil po, ito lang, katulad nga ng sinabi natin, marami pong nabahaan sa mga kababayan natin, nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng rock slide, yung sa Benguet ba yun, yung bato, gumulong sa baba. No? Pero salamat tayo, hindi po natin yung nararanasan sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay may sakit, napagaling ka ng Diyos, hindi ba lubos-lubos ang pasasalamat po natin sa ating Panginoon. Kapag grateful tayo, nakaka-receive tayo ng talagang positive, sabihin na natin positibo, na pagpapala sa buhay natin, lubos-lubos po ang pasasalamat po natin sa ating Diyos. Pero merong gustong ituro po si Apostle Paul sa atin, na kung saan yung pag-iisip po natin mga tao hindi nakatuon hindi lang dapat nakatuon sa mga pagpapala na material, na bagay. Amen? Si Pablo po ay tinuturuan niya ang mga tao na magkaroon ng tamang pananaw kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. Di ba, napag-aralan na po natin yan. Madalas tayong mga tao kapag natanong ka, anong pinakamahalaga sa'yo? Or sinong pinakamahalaga sa'yo? Marami po tayong babanggitin na mahal po natin. Amen? Pero dito po, patuloy na pinag-aaralan natin, anong pinakamahalaga sa akin? Sinong pinakamahalaga sa akin? Dapat minumuni-muni natin yan at sa sarili natin, alam natin ang sagot. At kung ang sagot po natin ay yung mga material na bagay pa, kung anong pinakamahalaga sa iyo, marahil ito na po yung panahon para po mag-twist o baguhin na po ng Diyos ang ating kaisipan. I remember Pastor Michael kagabi, kasi may word din po yun. Si Pastor Michael po ay siya po yung founder ng International Mission. Sabi niya, nung nagsisimula siya dyan sa Dasma, yung mga nakarating na ng Dasma, taas ang kamay. Nakita niyo dami na nilang building, di ba? Nung nagsisimula sila, wala lahat yun. Tapos sinabi niya sa kanya ng Diyos na magbi-minister siya doon, magtatayo siya ng headquarters. Sabi niya, paano po doon? Wala siya. Wala po siya, hindi po siya mayaman. Hindi lahat ng Koreano mayaman. Amen. Hindi porke nakakita kayo ng maputi, na singkit, na opa, akala natin lagi, paldo yung mga yan. Hindi po. Sabi niya, I don't have the means. Paano niya yung gagawin? No? Pero just to make the story short, sabi niya, it is in our mind setting. How? Noong una, ganun siya, medyo nag-negative siya, nag-doubt siya sa Lord. Paano niya magagawa? Paano papagawa ng Diyos yung headquarters na gano'n dito sa Pilipinas? Pero sabi niya, yung mindsetting natin, siya po sabi niya. Naisip ko gano'n, hindi ko kaya. Pero pinaisip ng Diyos sa kanya, you are
and hair. Tama ba ako ng pronunciation? H-E-I-R. You are an heir. Ano yung heir? Tagapagmana ka. Mamabasa rin natin yan sa Bible. Tama? So, ang mga anak po ng Diyos ay tagapagmana. Ngayon, natayo ba yung headquarters sa Gasma? Yes. At nagpapatuloy po ang paglago. Why? Dahil ba magaling si Pastor Michael? Hindi. Dahil yun sa Diyos na tagapagmana niya yung kanyang anak. Kailangan umaayon yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Kung siya sumalungat, halimbawa, ang gagawin niya, ay mangungutang ako, maglulong ako, mga ganyan. Hindi yun ang magiging kalooban ng Diyos. Tama mo? Pero nakita natin ngayon, gaano na kalaki yung headquarters dito. Kasi yan po yung main headquarters ng International Mission dito sa Pilipinas, yung pinupuntahan po natin sa Dasmariñas. So you see, by the grace of God alone, natayo. Itong ministeryo na to, na yung Diyos mismo ang nagsabi na itatayo niya at gagawin niya. At doon, isa lang siya at parang may dalawa o tatlo lang siyang mga kasama. Ngayon, ilan na yung mga nakakatuwang niya sa ministeryo. Kaya nga siya napapapunta na sa iba-ibang bansa. Why? Meron na siyang mga workers na napagkakatiwalaan sa bawat bansa na kanya pong pinupuntahan. Amen. No? So, spiritual blessing. Tayo po ay tagapagmana. Tagapagmana po tayo ng Diyos. Yes, hindi natin kaya. Yes, mahirap ka ngayon. Pero hintayin mo. Ikaw ay tagapagmana. Ako ay tagapagmana ng Diyos. Amen. At yung bagay na to, na sinasabi na tayo po ay tagapagmana bukod sa material na bagay, maging doon sa spiritual na pagpapala na pag-uusapan nga po natin o pinag-uusapan po natin ngayon. Na kung saan tinuturuan po tayo ni Pablo na yung pananaw po natin maging pinakamahalaga sa ating lahat. Na gusto natin magkaroon na pagpapala ay spiritual na pagpapala. Kasi pag tatanungin tayo, anong gusto mong matanggap na blessing? Usually, anong sagot? Ha? Pera, house and land. Yan, ganyan. Sasakyan, syempre, 4-wheel. Yan. Hindi po, yung iba sumasagot naman ng gano'n eh. House and land, sasakyan. Yan. Yan yung mga isasagot ng gustong pagpapala. Pero si Pablo, ang ituturo niya sa atin ngayon ay mga spiritual na pagpapala. Gusto niyo po na ibalik tayo sa pinakaugat ng lahat ng pagpapasalamat po natin. Sabi nga, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Kasi yan, mabubulok. Kinakain ng tama. No? Ang ipunin natin, mga pagpapala sa langit. Yung po yung magiging kapakita-kinabang sa bawat isa sa atin. At ano yung gusto ni Pablo na ugat na kung saan binabalik niya po tayo? Ano ba talaga yung pinagpapasalamat po natin sa Diyos? Ang tayo ay masaganang pinagkalooban ng Panginoon ng lahat ng pagpapala espiritual. Bakit? Kasi ito lamang po ang mamamalagi magpakailanman. Yung mga pagpapalang material, pagpapalang mga tangible blessings po natin, even our loved ones, paano pag nawala sila? Amen? Makakapagpasalamat ka pa ba sa Diyos? Iniwan ka ng pinakamamahal mo sa buhay. Makukuha mo pa kaya magpasalamat sa Diyos? Kung na-heartbroken ka, natandaan ko nung na-heartbroken ako. Isang taon po akong umiiyak. Totoo yan. Kasi yung lalaki ngayon, gustong-gusto ko siya yung maging asawa ko. Ay, hindi si ano? Ay, hindi si Polo. Kaya maingay.
Oo, hindi. Makapapanood niya yung video mo. Hindi nagagalit ang anak mo. Ay, hindi po. College, ano ko siya. Kaklase ko siya no. Kolehiyo. Sa tingin ko, sa piling ko noon, siya yung pinagpe-pray ko. Yan. Naging kami naman. Pero, yung salita ngayon ng mga kabataan, yung ghosting, nag-ghosting ka eh. Yan. Ganon po yung nangyari. Isang taon po akong umiiyak. Bumalik siya, anak ko na si Kay. Sabi niya, tatanggapin niya raw si Kay. Kaya di ako agad nagpakasal nun eh. Totoo po, ilang taon na si Kay nung kinasal kami ni Polo. Pero, hindi, yun nga, iniwan ka. Paano ka pa makakapagpasalamat? Diba? Kung yung anak mo, napakapasaway, makakapagpasalamat ka ba sa Diyos? Paano ka makakapagpasalamat sa Diyos kung lagi kang stress? Naiintindihan po natin? No? Laging masakit ang ulo mo sa anak mo. How will you say thank you to the Lord? Hindi yung mahirap, yung katotohanan lang. Let us be honest. Mahirap pagpasalamat sa Diyos kapag gano'n ang mga kalagayan natin. Paano kung may sakit ka and bedridden ka? How will you say thank you to the Lord? Talaga ba makakapagpasalamat ka sa Diyos with all your heart? Hindi. Maaaring meron pang pagre-reklamo, may question sa Diyos. God, bakit naman gano'n? Kaya nga, tinuturo ni Pablo, itong mga to kasi talaga mawawala. Amen. Whether we like it or not, kahit yung mga mahal natin sa buhay ngayon, sabi nga, una-una lang yan. Kahit ayaw po natin, mawawala naman talaga po sila. No? Ang lagi pong rito, the bottom line is, kailangan alam natin yung pinaka-source na kahit gano'n yung nararanasan po natin, marunong pa rin tayo magpasalamat sa Diyos. 1 Thessalonians 5:18. Bibilisan ko na nga, baka matakot kayo sa anak ko. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ano sinasabi rito ng salita ng Diyos? Nakita niyo na po? 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, sabi po rito, yan. Sabi po rito, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus. Joy, makibasa sa Tagalog, malakas. Pagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat kayo ang ibig ng Diyos. Amen. Maliwanag, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon ang lahat ng pangyayari. Kaya nga tinuturuan tayo ng Biblia. Paano kung hindi maganda yung sitwasyon mo? How will you say thank you to the Lord? And this is the verse. Ito po yung ibig sabihin ng verse na to. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. In all circumstances, in all things, give thanks. Kahit broken-hearted ka, kahit may sakit ka, kahit wala kang pera, kahit stress ka, kaya mo pa rin sabihin na ano? Thank you, Lord, with all your heart. Galing dito sa puso mo. Dahil sa biyaya ng Diyos, thank you, Lord. Bakit? Buhay ka. Malakas ka. Amen. May problema ka man. Kadalasan naman po, anong problema natin? Pera, di ba? Practically, yan ang problema karamihan ng mga tao. May kakulangan ka man sa pananalapi. Magpasalamat ka pa rin sa Lord. At least kahit piso, meron ka. O yan ha, binaba ko na, piso. Siguro lahat may piso. Taas kamay na walang piso. Lahat mo, may piso. Diba? What I'm trying to say is, paano kung walang piso, Pastora? Magpapasalamat ka rin ba ako sa Diyos? Yes. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Be thankful in all circumstances. Ano man yung kalalagayan mo ngayon,
magpasalamat ka sa Diyos. Lumuluwa man, durog na durog man ang puso mo, magpasalamat ka sa Diyos. Thank you, Lord. Sinaktan niya ako ay iko-comfort mo. At binibigyan mo ng katuruan, mensahe, ano yung dapat mong gawin ngayon. Amen? Pwede ka kasing gamitin ng Diyos as a life testimonies for others. Kaya nangyayari yung mga bagay na to. Amen? Yung sinasabi ko sa inyo last week, yung trans siya, remember? Ngayon, nagagamit na siya ng Diyos. Saan? Sa ministeryo na mga katulad niya before na trans. Yes. Ngayon, binago na siya ng Diyos. Kaya kung ano man yung nararanasan po natin, in all circumstances, kahit anong sitwasyon, kahit nasabi kong hirap ka na, gumagapang ka na sa hirap, literal na gumagapang sa hirap, let it be and say thank you to the Lord. Why? Kala mo ba hindi ka nakikita ng Diyos? Sa tingin ba natin hindi alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan po natin? Lalo na kung isa kang anak, tunay na anak ng Diyos, hindi ka ba bibigyan ng biyaya ng Diyos? Naibigay niya nga yung buhay niya eh. Amen po ba? Naibigay niya nga yung buhay niya eh, para sa ating lahat. Yung pa kaya pinagdudusan natin ngayon, hindi kaya ibigay ng Diyos. Pero balik tayo doon sa verse na sinasabi, sabi nga ito yung spiritual blessing. In all circumstances, kahit ano po ang sitwasyon natin, kahit mahirap, mag-isip na tayo ng pinakamahirap na sitwasyon na naranasan po natin sa buhay. Let us give thanks to our God. Amen. Wala pa naman dito yung naranasan ni Lazarus. Ilalagay po si Lazarus, yung pulubi, ang ano kinakain niya? Mumu na lang na nalalaglag doon sa bahay ng mayaman. Wala pa naman ganun dito, tama? Kahit pa paano, nakakain pa ng chicken, pork, nakakainom pa ng coke. Diba? Nakakainom pa ng coke. Yung pag-inom nga ng coke, basta gusto, sige. What I'm trying to say is, hindi ba lubos yung, hindi ka pa talaga doon sa sinasabi mong hirap ka ngayon? Mas maraming hirap na hirap. Sa Africa, kinakain ng mga bata, putik. Totoo po yan. Wala silang makain. Kaya lahat ng hayong halos doon, kinakain nila dahil sa gutom po nila. Pasalamat tayo, yung mga anak natin, kulang man sa kung ano kulang, pero kahit pa paano, kumakain pa rin yan. Nang hindi putik. Sila po totoo, literal na putik yung kinakain. Kaya kung makikita mo yung mga African children, budot ba lang, pero ang laki ng tiyan. Yes. Maawa ka. Mahahabag ka. Tapos tingin mo sa sarili mo, mahabag-habag ka na. Hindi. Minsan masyado tayong maaway sa sarili natin eh, no? Alam mo, ikaw na yung pinaka-kawawang tao sa mundo. Pero, hindi, napakarami. Tumingin ka sa kapaligiran. Napakaraming tao nagdurusa. Naghihirap dyan. Kaya bless ka pa. Sabihin sa katabi mo, bless ka pa. Kakainom ka pa ng Coke. Totoo, hindi. Totoo, di ba? Hindi ba palaging masarap ang kinakain mo, pero nakakatikim ka pa rin ng masarap. Yun yung point. Kaya nga, in all circumstances ayaw mo ng ulam mo, ng tuyo, ng sardinas, give thanks to the Lord. Amen. Ayaw ko ng okra, give thanks to the Lord. Paano okra na lang ang pagkain? O, di ba? Minsan naiisip ko yun kaya talagang kahit pa isa-isang okra, sige, lunok. Lunok lang. Bakit? Imposible ba mangyari na halimbawa, ito na lang ang pagkain? Hindi kasi imposible yan
Pwede talaga pong mangyari lahat ng mga bagay na to. Sa Bible, sabi sa Bible, darating ang araw, yung, parang ganito na lang, yung 1,000 mo, ang madadala mo na lang, isang maliit na supot. Parang ganyan. Di ba? Nabasa niyo na yan? Opo. Ngayon, nangyayari na ba yan? Papalit mo yung 1,000. Maya-maya, minuto lang bilangin mo. Wala na. Kaya ayaw yung agila na yan eh. Lumilipad yan eh. Di ba totoo? Pero dati, meron pang 500. Tingnan mo yung basket mo. Dami mo ng ano. Kaya hindi imposible. Halimbawa, okra na lang yung pagkain na pwede mong kainin. Kainin mo, Jay. Yan po yung sinasabi natin. Kaya ang sabi dito, in all circumstances, give thanks to the Lord. Maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos. Ngayon, ano po yung mga spiritual na pagpapala na pag-aaralan po natin, pero gusto ko pa rin sabihin sa atin, dito po tayo, bawat isa sa atin, wala na pong kulang sa atin. We have everything we need to live a Christian, a victorious Christian life. Lahat na kailangan natin para makapabuhay tayo bilang tagumpay na mananampalataya nasa atin na. Why? Because we are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in us. Ano pang kailangan natin? Wala na. Amen? We are complete in Christ. Sabihin nga natin, I am complete in Christ. Kompleto na po tayo eh. Para managumpay sa buhay mananampalataya. Wala na eh. Kasi sabi ni Jesus, aalis ako pero huwag kayong malungkot. Darating ang banal na Espiritu. Bakit? Kasi alam ng Diyos eh. Alam niya, hindi natin kaya. Lulubog talaga tayo sa kasalanan. Pero nandiyan ang banal na Espiritu para lagi po tayong gabayan. Punta lang po tayo sa Ephesians chapter 1. Ito po yung mga spiritual blessings na tinuturo po sa atin kung saan itong mga blessings na to ay kailanman hindi mawawala. Hindi mo makukuha, hindi siya masisira. Excuse lang po. Nandun na po tayo, Ephesians 1, verses 4 to 6. Ano po yung makikita natin dito na spiritual blessing according to Paul? Ephesians chapter 1, verses 4 to 6. Sabi po rito, babasahin ko sa New Living. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Amen. Pakibasa sa Tagalog, malakas. Kuya Robert, Efeso 1, 4-6. Lakasan mo, kuya. Sa ating sa Kristo, sa ating sa ito, hinirangan na tayo bago paniligtas sa limitad, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at salawapan. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahan pagkalinga sa atin, pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Amen. Ano yung spiritual blessing dito? Kapatid, nabasa natin, di ba? Pinili ka na ng Diyos. Ang pagpili ng Diyos sa atin. Amen? Ayan o, sabi niya doon sa verse 4 to 6, even before He made the world, God loved us and chose us. Pinili na po tayo ng Diyos. Hindi na mawawala yan. Hindi na po maaalis sa atin yan.
na tayo po ay pinili na ng Diyos. Hindi ka ba masaya niya? Pinili ka ng Diyos, kapatid? Amen? Wala kayong mundo, pinili ka na. Nakaplano na. Si Nanay Wilma, pinili na ng Diyos. Lahat tayong narito na nananampalataya, sumusunod kay Kristo, ay pinili na ng Diyos. Before the world began, God chooses us already. And this is a spiritual, one of the spiritual blessings na gustong sabihin sa atin ni Pablo, kapatid, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Pinili ka niya eh. Kung tutusin, karapat-dapat ka bang mapili? Karapat-dapat ba akong mapili? Sa totoo, hindi. Walang karapat-dapat sa atin, pero pinili tayo na Diyos. Sabihin sa katabi mo, pinili ka na pala eh. Live a Christian life. Amen? Sabi, wala nang kailangan para sa pamumuhay Christian natin para magtagumpay tayo. And then, ngayon, nalaman natin, pinili na tayo ng Diyos by the grace of God. We are chosen by God. Remember our verse a while ago, Romans chapter 9, verse 18. Sabi ng Diyos, kaawaan ko yung gusto kong kaawaan. Pag gusto kong patigasin ang ulo nito, patitigasin ko yung ulo. Yung pagpili sa'yo, ba? Hindi mo biyaya yan ng Diyos? Sola gracia. Mapalad tayo. Isa tayo sa pinili. Kaya dapat yung talagang pasasalamat mo sa Diyos, pasasalamat natin sa Diyos, doon pa lang nakapagbibigay na tayo ng mataas na pagpupuri sa Diyos. Bakit? Yes, Lord! Sa dinami-dami ng tao, isa ako sa napili mo. Kasi kung di ka napili, wala ka dito. Amen? Wala tayo rito kung di mo tayo napili. Kaya mapalad po tayo. We are blessed. Ito yung mga bagay na hindi natin naiisip, na hindi natin ipagpapasalamat sa Diyos. Kasi ang lagi natin gustong ipagpasalamat sa Diyos ay material blessings. I remember myself again. Sarili ko na lang kasi hindi ko po alam yung buhay nyo eh. Kristiyano na po ako. JCSG on time pa. Sabi ko noon, hindi ako magpapatotoo hanggang wala naman akong sasabihin malaking natanggap ko. Yun po yung mindset ko. Halimbawa, wala namang house and lot. Ba't ako tatayo dyan? Wala naman akong sasakyanin. Hindi ako magpapatotoo. Naging kaisipan ko po yan kahit po ako ay Kristiyano na. Hindi ko pa pala lubos na nauunawaan yung pagpili ng Diyos sa akin. Kasi nakatingin ako doon sa magpapasalamat lang ako sa Diyos. Kapag meron na akong, alam mo yun, may kasama ng yabang kasi yun eh. Kapag meron na akong sasabihin, oh mga kapatid, meron na po kaming ganito. Meron na po kaming ganito. Diba? Sa totoo lang, minsan meron lang pride yung mga ganyan. Pero, di ko pa pala lubos sa nauunawaan na dapat noon pa, for how many years, natuto ko nang ipagpasalamat na, Lord, thank you very much. Kasi isa ako sa napili mo. Ngayon, nagsisingin mo ba sa atin? Isa ka sa napili ng Diyos. Hindi ka ba mapalad? Amen? Hindi ka ba natutuwa niya? Isa ka sa napili ng Diyos. Isa tayo sa pinili ng Diyos. Kasi kung gusto niya, hindi ka niya nasa desisyon niya, kung hindi ka niya pipiliin, wala tayong magagawa eh. Kaya nga sola gracia, by His grace alone. Amen. Pangalawa, basahin po natin, verses, Ephesians 1 pa rin, 7 to 12. Unang spiritual blessings, pagpili ng Diyos sa atin. Pangalawa, nasa verses 7 to 12. Listen na po natin. I'm running out of time. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. He has showered His kindness on us, along with all wisdom and understanding. God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. And this is the plan. At the right time, He
He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. Ito yung sinasabi ko kanina. For He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. Amen! Pakibasa sa Tagalog. Test Tagalog sa'yo. Pakibasa ng malakas. Verses 7 to 12. Tapos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa gayon pinatawad ng ating mga kasalanan. Gayon ang dakilang pag-ibig at pinagdanan niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos natin maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Dadating ng takdang panahon. Ang panukala nito ang pagsalib ni Kristo ang lahat ng masalayan at masalupa. Dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nung kami nilangin niya ng pagtuna. Kami na maunang umasa kay Kristo sa lalong kita at Amen. Thank you. Nakita po natin yun sa simula pa lang. Tinubos na po tayo ng Diyos. So, ang pangalawang spiritual na pagpapala, ang pagtubos ng Panginoong Jesucristo sa atin. Huwag natin kalimutan, tayo po ay makasalanan. Para tayong isang ketungin dati. Tama? No? Ketungin tulad sa harapan ng Diyos, meron tayong incurable disease. And that is our sin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tinubos tayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Paano yung ginawa niya doon sa krus na Kalbaryo? Pangalawang spiritual blessing na meron tayo mga nananampalataya sa Diyos na hindi natin nabibigyan ng pansin ay ang pagtubos ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Amen. No? Kumbaga, walang tayong kumbaga sa sakit, walang lunas yung sakit natin. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kagalingan. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, dahil nakalubog tayo sa kasalanan, pero dahil kay Kristo, tayo po ngayon ay tinubos na ng Diyos. Amen. Pangatlo pong spiritual na pagpapala na meron tayo sa Diyos. Ephesians 1 pa rin, verses 13 to 14. Ayan, umulan na. Ephesians 1, 13 to 14. Sabi po rito, and now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. Binili na po tayo ng Diyos sa mahal na halaga. He did this so we would praise and glorify Him. Amen. Sa Tagalog, sino may Tagalog ulit? Pakibasa na malakas. Gertie, Tagalog ang sayo. Pakibasa. 13-14, chapter 1 ng Efeso. Ngunit kayo rin ay umaasa sa kanyang pagkatapos, ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang mabuting balita tungkol sa inyong kaligtasan, sa pamamagitan niya pagkatapos ninyong maniwala, kayo ay tinatakan ng ipinangakong banal na Espiritu, na isang paunang tanda ng ating mahal, sa layuning palayain sa pamamagitan ng pagtubos ang sariling pag-aari ng Diyos sa kanyang maluhating kapurihan. Amen. Thank you. Nakita natin yun. Ang sabi, ang pagtatak sa atin ng Espiritu Santo. Lahat ng mga anak ng Diyos ay may tatak ng Espiritu Santo na kahit kailan, kahit sino, hindi mabubura ang tatak na ito sa atin. Unless ikaw ang magkukusa. Amen? So sabi dito, pangatlong spiritual blessings po natin
ay ang pagtatak ng Espiritu Santo sa atin. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Bakit niya raw ginawa ito? Para purihin siya at bigyan siya ng kaluguran. Amen! Pero nabibigyan ba natin siya ng kaluguran? Napupuri ba natin ang ating Diyos dahil sa binigay niya sa ating banal na Espiritu? Mas madalas, hindi. Kasi hindi nga natin ito nakikita na pagpapala ng Diyos sa atin. Dahil ang mga mata natin na to, ang gusto lang makita na pagpapala ay yung mga material na pagpapala, yung mga nakikita, nahahawakan. But these are all spiritual blessings na hindi kailanman mawawala sa atin. Amen. Di ba dapat tayong magsaya? Ano itong mga spiritual blessings na to? Na wala kahit sino makapagbibigay sa atin. Tanging ang Diyos lang. Ang pagpili ng Diyos, ang pagtubos sa atin, at ang pagbibigay ng Espiritu Santo sa atin bilang tatak niya sa lahat ng mga tinubos niya. Amen. Ang lahat ng ito ay meron ang isang tunay na mananampalataya. Ito yung sinasabi ni Pablo na dapat ganito kayo magpapasalamat. Binabalik niya tayo, wala pong masama sa pagpapasalamat sa material. Pero dahil nga kung mawawala yung material o wala kang material blessing, gusto pa rin ng Diyos, ng Biblia, na matutunan natin yung tunay na pagpapasalamat because of these spiritual blessings. Nakadalasan nga po, naiignora ng mga mananampalatayang katulad natin. We do not consider this as a blessing. Minsan yung pagliligtas sa atin, baka mamaya naiisip pa natin, ay dapat lang, nailigtas tayo ng Diyos kasi kailangan tayo ng Diyos. Pag hindi tayo niligtas ng Diyos, walang magpupuri sa Kanya. Baka mamaya, maging kaisipan o katwiran niya ng mga tao. Anong sabi ng salita ng Diyos? Pag hindi kayo nagpuri, sinong uutusan ng Diyos na magpuri? Ang mga bato. Uutusan niya magpuri sa Diyos. Kahit ano, kaya utusan ng Diyos para purihin ang Diyos. Huwag po natin kakalimutan yan. Amen. Sola gracia. By His grace, we have received all these spiritual blessings. And now we have these blessings to us. Paano mo pinagpapasalamat sa Diyos ang mga bagay na ito? Hindi mo ba masasabi sa iyong sarili, napakapalad ko pala? Amen? Napakapalad ko pala nating lahat na pinili ng Diyos dahil sa mga spiritual na pagpapala na po. Ngayon, na-realize niyo po ba na kahit anong mangyari sa inyo, kasi kung may problema ka ngayon kapatid, magtatagumpay ka dyan. Pagkatapos mo, magkakaroon ka uli ng problema. Tama? That's the reality of life. Andito pa tayo sa mundo eh. Kaya nga hindi pinapangako sa mga naboborn again. Pag naborn again ka, wala ka ng problema. Pag naging born again ka, hindi ka na magkakasakit. Hindi po totoo yan mga bagay na yan. Huwag po kayong maniniwala kapag sinasabi nila, oh, born again ka na, bakit ka nagkakasakit? Parang akala ba, ano ko, robot? Ba't hindi ako magkakasakit? Diba? Ganyan kasi yung pananaw ng mga tao sa born again. Pag born again na, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magkakaproblema. Oh, di ba may Diyos ka? Ba't ka ng problema? Ba't hirap na hirap ka ngayon kung may Diyos ka? Oh, pwedeng gamitin sa atin yan. Ngayon, ano sasabihin mo? Anong reaksyon mo? Baka sabihin mo, oo nga, ewan ko ba? Mag-isip ba naman ako? Patay na. Patay na. Di mo pa pala kilala yung Diyos mo. Kaya nga, di ba? Lagi natin tinuturo dito. Kilala mo na ba talaga si Jesus? Kilala mo na ba talaga yung Diyos mo? Amen? Mahalaga po kasi yun eh. Kasi by knowing your Lord, by knowing your God, you can stand firm
in your faith. Doon ka lang makakapanindigan pag talagang kilala mo kung sino yung tunay mong Diyos. Unless hindi mo siya kilala, hindi ka makakapanindigan sa iyong pananampalataya. Kaya wala kang isasagot o maaaring ayunan mo pa yung nagsabi sa iyo na unbeliever, oh, born again ka, ba't hirap na hirap ka ngayon? Ba't wala kang ulam? O, ito na 20, bumili ka kayo. O, di ba, awang-awa ka naman ngayon sa sarili mo. How do you react on that? No? Paano tayo magre-react kapag ka gano'n? Makaawa ka naman? Sabi mo, may Diyos ka. Pero ngayon, ulam, wala ka. Wala ka rin isasain. Wala ka rin isangke. Magsara ka na lang. Pagsubok lang ito. Diba? Pwede mo kasi gamitin talaga yan sa atin. Ng kaaway. Sasabihin mo, oo, sa ngayon wala kang ganito, wala kang ganito, wala kang bigas, wala kang pagkain, wala kang intante. Pero mabiyaya ang Diyos ko. Mabait ang Diyos ko. Hindi niya kami pababayaan. Maya-maya lang tingnan mo, meron na kami pagkain. Mamakal sa loto. Ay, hindi kasali yun. Hindi kasali yung pagkaya sa loto. Sugal yan. Kasi nakikipagsapalaran ka eh. Yung biyaya po ng Diyos, walang kasamang sugal. Amen? No? Maliwanag po sa akin yan. Dahil kahit naibon, kahit ano, kayang utusan ng Diyos para bigyan ka ng pagkain. Naniniwala kayo doon? Sino ba yung kumulong sa kuweba? Yung tumakas? Elias o si Elijah? Nandun siya sa kuweba. Kunti na lang. Pero sa totoo po, hindi pa tayo tapos. Kaya may part ko itong sola gracia natin. Si Elijah, nandoon sa kuweba. Dahil nagtago siya, natakot siya kay ano? Kay Jezebel. Pero natalo niya na yung mga ano niya, yung mga propeta ni Jezebel, doon ka siya natakot, di ba? Ngayon, walang pagkain si Elijah sa kuweba. Anong ginawa ng Diyos? Sino inutusan ng Diyos para pakainin si Elijah o si Elias? Ibon. Paano nakainom si ano? Meron doon Kerit, sabi, Kerit Brook or Kerit River, yung pangalan ng ano, tubigan. Nakainom siya. Yung bang Diyos ni Elijah na yun? Hanggang noon lang yun? Para lang ba kay Elijah talaga yun? Ano sabi ng Mateo? Balikan nga natin. Saan yun? Yung sabi, mas mahalaga kayo sa ibon. Mateo 7 yung tama ko. Last verse. Promise, last na lang. Sensya na kayo. Ayaw kong patigilin ng banal na spirito. Mateo 7. Tama po ba ako Mateo 7? Yung mahalaga ka pa sa ano? Sa ibon? Tingnan natin ha. Yung nakakita na, isabi na ako. Matthew 7. 6:26. Thank you. Matthew chapter 6, verse 26. At least malapit. Matthew 6, verse 26. Okay, basahin natin. Simulan natin sa verse 25, mga kapatid. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? Yung pag-aalala daw po ba natin? Mapapahaba ba nito yung buhay natin? Kapag nag-aalala ka, wala kaming ulam, wala kaming isasaing, wala kaming tangke, wala ka na lahat. Hindi ba mas mahalaga yung buhay kaysa
Sabi ko, for how many times? Hindi ko talaga kinakailan sabihin sa inyo. Napakatapat ng Diyos. Ilang beses nangyari sa amin to, kulang ang mga daliri ko sa kamay. Pero nagkaloob ang Diyos. Magugulang na lang kami, may pupunta sa bahay. Sino man pupunta sa bahay? Hindi pa ako pastora noon. Kailan lang naman ako naging pastora eh. SCN time. SCN time and JCSGO time, pareho ko lang namang naranasan yan. Kaya you know, I'm proud to say this kasi baka may nakakaranas sa inyo ng ganito. Stay put, kapatid. Stay put and be faithful to God. Huwag kang mag-alala. God sees you. Makikita ka ng Diyos. No? Alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Itindihin mo yung buhay mo. Ano ba naman kung halimbawa, hindi ka talaga kumain ng isang araw, mamamatay ka na ba? Lambot ka, yes. Tama. Talaga malalambot ka pag hindi ka kakain ng isang araw. O yung mga may energy drink dyan. O pag hindi nakainom ng energy drink nila, nalalambot din sila. Hoy, 2 weeks na ako, tagumpay. Gusto ko lang i-share sa inyo. Natutuwa ako sabihin, kung hindi ko pa naranasan yung hirap na yun, di ako titigil, di ba? Pero alam nyo, mga kapatid, anong naranasan mo ngayon? Mapat ang Diyos, mabiyaya ang Diyos. Amen? Mabiyaya po ang Diyos. Kaya huwag kang mag-alala, kung sa ngayon, ganito yung naranasan mo, anong sabi? In all circumstances, give thanks. Ito yung sinasabi ni Pablo. Anong sitwasyon mo ngayon? Magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Why? Wala ka ng mga material blessings? Meron kang spiritual blessings. Amen? Kahit kung lahat ito ngayon. Dalangin ko talagang nagsisingpin po sa atin. Itong mga kapatid, hindi pa tayo tapos. Ipagpapatuloy natin ang sola gracia. Pero nais kong ulit-ulitin po sa inyo. At maisip natin, gaano tayo kapalad? Gaano tayo kabless sa harapan ng Diyos? Na sa kabila ng mga kakulangan natin, yung biyaya ng Diyos hindi na ubos. Sa kabila ng mga imperfections po natin, hindi ba tinatanggap pa rin po tayo ng Diyos? Sa kabila ng mga kasalanan natin, sino bang gumawa ng paraan para maligtas tayo? Tayo ba? Hindi pa rin eh. Ang Diyos pa rin. Ganon kabuti yung Diyos natin. Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, just believe and be faithful. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Nagsiserve ka ng tutong. Okay lang yan. Ano ng Diyos? Nagsiserve ka ng walang pera. Okay lang yan. Alam ng Diyos yan eh. Nagmi-minister ka ng may sakit ka. Okay lang yan. Alam ng Diyos. Ang dami mong wala, ang dami mong kulang, pero nagpapatuloy ka sa kalikuran mo sa Diyos. Okay lang yan. God sees to everything. And God knows everything. Hindi mo kailangan mag-give up dahil lang sa mga bagay na yan. Ang mga bagay na meron tayo sa mundo na ito, mauubos, mawawala, mabubulong. Kaya nga sabi, hindi yun ang dapat mong pagtutuunan ng pansin. At dahil mo, bless ka ng Lord. Anong dapat pagtuunan ng pansin? Yung mga spiritual na bagay. Mga bagay na makalangit. Amen. At hindi dahilan ang kahirapan para tumigil ka
sa Diyos. Ano sabi sa Roma? Sino ang makapaghihiwalay sa akin sa Diyos? Ang kagutuman ba? Ang kahirapan? Ang kamatayan? Even the death cannot separate us from the love of Jesus Christ. Wala tayong irarason kasi binigay na lahat ng Diyos eh. We don't have excuse para hindi ka sumamba. Kasi binigay na lahat ng Diyos. Kaya nga sabi kanina, ano bang kulang sa Christian life mo? May kulang ba sa'yo? God gave you everything to live a victorious Christian life here on earth. The Holy Spirit is within us. Now, why are we failing? Bakit bumabagsak pa rin? Sasambahin kita gan pag masaya ako. Sasambahin kita gan pag pagluang bulsa ko. Sasambahin kita gan pag okay ako. Pag hindi ako okay, hindi ako aatin, hindi ako sasamba. Anong ipagpapasalamat mo sa Diyos? Wala akong dahilan para pasalamatan ng Diyos. Kapatid, ngayon nalaman mo na napakaraming malalaking dahilan para magpasalamat ka sa Diyos. You have to decide. Mag-decision ka. This decision that you're going to make is now or never. Susunod ka ba sa Diyos o hindi? Sasambahin mo ba ang Diyos o hindi? Pipiliin mo ba ang Diyos o hindi? Siya ba ang pinakamahalaga sa buhay mo o hindi? Siya ba ang priority mo o hindi? Pero sabi ng Deuteronomy, sa lahat ng pagpili na to, choose God, choose life. Piliin mo ang Diyos, piliin mo ang buhay. Dahil mahalaga ang buhay. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. Nobody can, even me. Kahit sino kang pinakamagaling na pastor, hindi kayo maliligtas. Only Jesus Christ can save us. By His grace alone. Ano sabi ng verse natin in Ephesians chapter 2, verse 8? For by grace you have been saved. Amen. Hallelujah. I really hope and pray that all these things, nagkaroon po tayo ng mga realizations. Whatever happened, you choose God. Ano ba yung circumstances mo? Ano sabi? Give thanks. Saan ka magpapasalamat sa bahay mo? Hindi. Magpasalamat ka sa iglesia kasama ng mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ng inawit natin, sa lahat ng panahon, Diyos natin siya. Can we sing that song for the last time? Don't mind the time. Umitindihin ang oras. Ngayon lang naman kayo nandito eh. Hallelujah. While we're singing this song, habang inaawit po natin ito, usapin po natin ang ating Diyos. Para sa lahat ng hindi pa naniniwala, those who are not yet believing our Lord Jesus Christ, hindi pa naniniwala, hindi pa nananampalataya. Lalo na po doon sa mga bago natin, I'm speaking to our new ones. You have to decide. Mag-decision po kayo. What God is offering you right now is a free gift. Libre ito, walang bayad. Yung salvation, nabasa natin kanina. Walang bayad ang kaligtasan. And no one can save us. Again and again, no one can save us. Only Jesus Christ. And through His grace, by the faith that we have, then we have this salvation. Hallelujah. Purihin ka kami. Hallelujah. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Aawit ka, kausap mo ang Diyos. Aawit na to, inaalay natin sa Diyos. Hallelujah. Make it very, very personal.
Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Hallelujah. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Diyos. Totoo yun. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Kami yung nagbabago, actually. Kami yung pabago-bago. Kaya dalangin po namin lahat sa oras na ito. Nawa, nagkaroon kami ng mga pagkilala, pagtanggap sa aming mga sarili. Nawa, naunawaan namin lalo kakabuti sa buhay. Nawa, naunawaan namin kung gaano mo kamahal kami. Gaano mo kamahal ang bawat isa. Sa kabila ng mga pagkukulat namin, sa kabila ng mga kamalian, sa kabila ng mga kasalanan, yung biyaya mo, lagi mo binibigay. Yung biyaya mo hindi na umuubos. Minsan yung tao yung tumatalikod dahil sa biyaya mo. Marahil hindi pa nila alam o hindi pa nila lubos na kilala. Pero ngayon palagi ka nagpapakilala sa amin, God. Dalangin ko, O Diyos, na ang iglesia na ito'y patuloy na makaparindigan, Panginoon. Sa'yo, sa salita mo. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa, ang iglesia hindi yung building eh, kami yung God eh. Dalangin namin, God, mabigyan ka talaga ng oras. Hindi yung kapag may time kami, sasamba kami. Pag wala kaming time, hindi kami sasamba. Hindi yung kung ano yung gusto namin, yan yung nasusunod. Dalangin namin, nare-realize namin ito. O Diyos, kung paano gusto mo, God. Gusto mo ipakita kung sino ka. Gusto mo ipakita mo ano yung magagawa mo. Gusto mo ipakita na kaya mo kaming tulungan. Pero wala sa kaisipan namin na kaya mo abutin yung mga pangangailangan namin. Dahil hindi kami naniniwala. Dahil pati sa mga pananampalataya namin. Dahil mahihina kami, O Diyos. Napakaganda ng ginagawa mo sa iglesia na to. Simula pa noon hanggang ngayon. Simula nung pinasimulan mo to, tinatag mo to, God. Napakatapat mo sa iglesia na to. At saksi kaming lahat dyan. Pero bakit hindi kami nagiging tapat sa'yo? Bakit inuuna namin ang aming mga sarili? Bakit kailangan mangyari na ang bilang ng mga nananampalataya sa'yo na nasa loob na mismo ng iglesia na to, sila yung mga nawawala? O Diyos, patawarin mo ang SCN. Sa kabila ng mga kabutihan na binibigay mo sa amin, sa kabila ng mga pagpapala na pinibigay mo sa amin, pinaparanas mo sa amin, pinapakita mo sa amin,
namin alintana yun. Mahalaga. Yung gusto ng bawat isa. Ginagawa ko anong nais. May mga sarili kaming schedule. Panginoon, patawarin mo ang iglesia na to. Ikaw na tapat na Diyos, pero kami hindi tapat sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Dami ng magagandang bagay na pinapakita mo sa iglesia na to. Ano binibigay namin kapalit? Pangin. Patawarin mo kami, Panginoon. Hindi namin alintana yung biyaya mo. Hindi namin binibilang yung hindi namin kinikilala yung spiritual na pagpapala mo sa amin. What we always wanted to see and to have is a material blessing. Paano kami mabubuhay sa mundo na ito? Wala kaming pera. Hindi kami mabubuhay. Nakakalimutan namin ang Diyos ka. Sinasabi namin, kinakanta namin, Diyos ka sa amin. Tapat ka sa amin. Sandigan ka namin. Pero taliwas sa buhay namin, Panginoon. Taliwas yung mga pinapakita namin sa iyo. Kaya dalangin po namin, God. I personally pray to you, Lord God. Nawa, nakilala namin ang aming mga sarili ngayon. Nakita namin ang aming mga kailangan. At natanggap po namin. Natanggap namin ang malubak sa aming bibig. Nakita namin kung gaano ka kadakila, kung gaano ka katapat, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano mo kami sinusustain araw-araw. O Diyos, kung gaano mo kami iniingatan. Ang dami, Lord, hindi na namin kayang isa-isahin. Sana nakikita ng lahat kung gaano kakabuti. Kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa bawat isa. Nadarating kami sa punto ng aming buhay. Hindi ka namin ipagpapala. Sa kahit ano pa man. Kahit sino pa man. Kahit saan pa man. Salamat, Panginoon. Ang pananatili mong Diyos sa iglesia na to hindi nagbabago. Manatili kang naghahari sa amin, Panginoon. Manatili ka, Panginoon, sa pag-ibig na walang sawa mong binibigay sa bawat isa sa amin. At nawa, manatili kami tapat hanggang wakas para kami maligtas. Salamat po, Panginoon. Aming Diyos na mabuti, magpakailanman. Aming Diyos na laging Diyos sa amin sa lahat ng panahon, magpakailanman. Amen.